Caloocan, ang pangatlong pinakamalaking lungsod sa bansa, ay naghalal ng pang-11 alkalde noong buwan ng Mayo 2013. Isang pinunong para sa kanya, tao ang una. Ginoong Oscar Gonzales Malapitan sa kanyang unang 100 araw bilang alkalde ng Caloocan. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga local special bodies, agad-agad napagalaw ni Mayor Oca ang pamahalaang pambayan ng Caloocan. Sa loob lamang ng 45 araw, nabuo ng ating mahal na alkalde ang local school board, City Development Council, Disaster Risk Management Reduction Council, Peace and Order Council, at Local Health Board. Dahil dito, sa maagang panahon ay nailatag na ni Mayor Oca ang Executive Legislative Development Agenda, Medium-Term Development Plan para sa susunod na 3 taon. Mula sa higit kumulang na 134 na lungsod sa bansa, ang lokal na pamahalaan ng Caloocan sa ilalim ni Mayor Oscar Malapitan ang kauna-unahang nagpasinaya ng malaking proyekto sa loob lamang ng wala pang 100 na araw sa panunungkulan. At ito ay ang paaralan. Nung nagsimula si Mayor Oscar Malapitan bilang alkalde ng lungsod, 1.2 milyon ang taong ang may median age na 23. Sa makatuwid, mahigit 700,000 taga Caloocan ang may kabataang may gulang 23 pababa. At dahil tao ang una sa Caloocan at ang kabataan ang nakahihigit sa dami sa Caloocan, edukasyon ang inuna ni Mayor Malapitan. Ayon sa populasyon ng Caloocan, 35 hanggang 40,000 tao taon-taon ang dapat nag-aaral. Sa kasalukuyan, 30,000 lamang ang nasa mga paaralan at ang University of Caloocan ay mayroong 13,328 na mag-aaral. Sa loob ng unang 27 araw ni Mayor Malapitan, nakapagpatibay siya ng isang ordinansang naglalaan ng halagang 348 million pesos na naglalayong gawing modernisado ang University of Caloocan City North. Samantalang sa South naman ay may itatayong University of Caloocan South. Maaasahan natin na ang kabataan ng Caloocan ay may mapapasukang moderno, maayos at matinong universidad sa darating na Hunyo. Noon, 13,503 na estudyante lamang ang kayang i-accommodate ng UCC sa darating na pasukan, mahigit kumulang 5,277 freshman students na ang mabibigyang pagkakataon makapagkolehiyo sa ating lungsod. Kung dati ang binabayaran ng bawat estudyante ng UCC ay umaabot sa 3,000 hanggang 5,000 pesos dahil sa koleksyon sa organization fee, seminar fee, student's tour at kung ano-ano pa. Kung kaya't ating pong ipagbabawal ang miscellaneous fees tulad ng collection ng tour, seminars fee, typing fee, collection para sa team building
at honorarium speakers ng mga seminar upang mabawasan ang bayarin ng ating mga estudyante. Bago pa maging alkalde si Mayor Malapitan, marami sa mga gusali ng universidad ay sira-sira na. Ang University of Caloocan City Tandang Sora Building ay dinemolish. Kaya naman, may 3,500 na mag-aaral ang siya ngayong nagsisiksikan sa ilalim ng tent ng mababang paaralan sa Tandang Sora sa may 9th Avenue at 10th Avenue. Bukod pa sa pagpapaunlad ng level ng edukasyon sa lungsod, hangad din ng punong alkalde na pagandahin ang health system ng lungsod sa pamamagitan ng paglalaan ng 200 million pesos para sa pagpapatayo ng bagong ospital sa North Caloocan, ang North Caloocan City General Hospital, na maaring pagsilbihan ang may 900,000 residenteng hanggang ngayon ay walang matinong health facilities. Ang bagong ospital ay isang Category Level 1 na nangangahulugang mayroon itong sariling operating room, delivery room, laboratories. Sa susunod na taon, mayroon na ring halagang inilaan para sa mga doktor, nurse, midwives at iba pang medical practitioners. Sa South Caloocan naman, sa loob pa rin ng unang 100 days, mayroong inilaan si Mayor na 32 million pesos para sa modernisasyon ng Caloocan City Medical Center, ang dating Diosdado Macapagal General Hospital o ang Diosdado Medical Center na kasalukuyang nasa proseso ng pagpasok sa isang public-private partnership na tatawaging Caloocan City Medical Center. Nakapagpamahagi na rin ng mga gamot sa 45 health centers sa lungsod at sa kanyang pagupo, 3 araw sa bawat linggo ang medical mission sa North and South Caloocan na may higit 700 na pasyente ang natutulungan linggo-linggo. Nakapaglaan na rin ng halaga para sa pagpapatayo ng 2 malalaking pampublikong palengke sa Caloocan, isa sa North Caloocan at isa sa South Caloocan. Naglaan ang punong alkalde ng 20 million pesos para sa pagpapatayo ng palengke sa North Caloocan at karagdagang 60 million pesos para sa bagong silang public market. Samantala, ang pampublikong palengke sa South Caloocan ay itatayo naman sa may 10th Avenue. Nakalaan ang 70 million pesos para sa isang 3 palapag na gusali ng wet and dry market. Night market. Mga nagkalat na vendors sa ilalim ng LRT Monumento sa Rizal Avenue hanggang sa Monumento, pati na sa EDSA patungo sa Bonifacio Monument Circle ay atin ang inilagay sa mas maayos, malinis at permanenteng night market sa 11th Avenue at Bustamante. Nagsimula na rin tayong isaayos ang mga sidewalk vendors sa bagong silang sa bukid. Sa loob lang ng 2 buwan ng ating panunungkulan, nagawa na natin ang win-win formula para sa mga sidewalk vendors na siyang magiging template o dekahong solusyon sa iba pang mga sidewalk vendors sa lungsod. Ang kasalukuyang ratio ng pulis at ng kanyang nasasakupan sa Caloocan ay isa sa bawat 2,000 na katao. Ang mithiing ratio ay isa kada 500 katao lamang. Upang mapaigting ang seguridad at kapayapaan sa lungsod, naglaan ng kaukulang halaga para sa pagpapatayo ng 5 police substations upang mas malapit sa komunidad upang maagapan ang paglaganap ng krimen, mapaigting ang kapayapaan at kaayusan at masigurong mas mabilis ang response time ng kapulisan. Madaragdagan din ang construction equipment ng ating kapulisan at CCTV sa pangunahing lansangan upang mabawasan ang krimen. Isa sa mga pinakamahalagang plano ng punong alkalde ng Caloocan sa kanyang unang 100 araw
ay ang paglulunsad ng updated Comprehensive Land Use Plan na kasawiang palad ay napabayaan noong 2 dekadang nakalipas na. Ang updated Comprehensive Land Use Plan ay layuning itama ang plano para sa residential, commercial at industrial areas at upang mabuo ang mga growth centers sa Caloocan. Isa na rito ang isa sa pinakamalaking proyektong pinaghahandaan ng punong alkalde ay ang sangandaan mula sa North Luzon Expressway papuntang C3. Isang elevated highway na tutulong sa pagunlad ng Caloocan Growth Area. 100 araw ng panunungkulan ni Ginoong Oscar Malapitan. 100 araw ng bagong simula ng Caloocan para sa isang makabuluhang paglalakbay. Kay Mayor Oka, tao ang una.